Sila ay akin mga kapatid. Lubos ko na silang pinatawad. Isipin nyo, sinasabi nyo yan habang naghihingalo kayo. Ilang oras matapos kayong patraydor na saksakin, hindi lang isa, kundi 13 beses. Grabe, di ba? Sino ba naman ang makakagawa ng ganyang klaseng pagpapatawad? Bago pa man tayo magsimula sa ating pagsusuri na yon, gusto kong isaisip nyo talaga ang bigat ng pahayag nito. Kasi ito mismo ang puso ng kwentong tatalakayin natin. Welcome sa ating explainer. Ngayon, pag-uusapan natin ang buhay at kamatayan ni Father James Coteil. Siya lang naman ang kinikilalang unang Indian Jesuit missionary martyr sa India. Pero alam nyo, hindi lang ito simpleng kwento ng relihiyon. Isa tong napakamatinding paglalakbay sa kasaysayan. Pag-uusapan natin kung paano ang mga socio-economic na reforma ng isang tao ay nagbigay ng kalayaan sa marami, pero sa huli, siya ring naging dahilan ng kanyang sariling kamatayan. Okay, simulan natin sa unang bahagi. Ang pang-aapi, adibasi, laban sa mga diko. Para maintindihan talaga natin kung bakit kailangan ng pagbabago, silipin muna natin ang madilim na sitwasyon sa rehiyon ng Chota Nagpur. Dito kasi nakasentro ang matinding pagsasamantala sa mga katutubo natin doon na tinatawag nilang mga adibasi. Ngayon, sino ba tong nasa kabilang panig? Sila yung tinatawag na mga diku. Ayon sa ating mga sources, ang mga diku ay ang mga dayuhan o outsider sa lugar. Sila yung mga negosyante, mga nagpapautang, at yung mga mayayamang may-ari ng lupa na kilala naman bilang mga Jagisdar at Samindar. Sila yung literal na nagpakasasa sa pawis at kahirapan ng mga katutubo. At ginamit nila ang posisyon nila sa pamamagitan ng mga tiwali at talagang hindi makataong mga gawain. At alam nyo kung ano ang isa sa pinakamalupit na ginawa nila? Yung tinatawag nilang Beth Bagari. Ganito yan, dahil madalas mabaon sa utang ang mga adivasi, dahil sa mga tusong money lenders, pinipilit silang magtrabaho bilang mga alipin ng mga zamindar na to. Wala silang sapat na bayad, kumbaga isang malaking bitag ito na sadyang ginawa para hindi na talaga sila makawala pa. So, kung titingnan nyo, napakalaki ng power imbalance dito. Pansinin nyo ang matinding agwat. Yung mga adivasi, napakasimple at masisipag na tao pero ginawa silang alipin sa mismong sarili nilang lupain. Sino ang umaalipin? Yung mga zamindar na mayaman, tuso at sobrang gahaman sa kapangyarihan. Kaya malinaw, kailangan talaga nila ng isang tagapagtanggol, isang taong may konkretong estratehiya para basagin ang mapang-aping sistemang to. Dito na pumapasok ang ikalawang bahagi natin, ang reformador at ang paghuhubog sa kanyang misyon. Dito natin makikilala si Fray James Coteil. Hindi lang kasi siya basta paring napadaan sa lugar Isa siyang reformador na may maingat na plano at handang-handang harapin ang inhustisya. Tingnan nyo tong akademikong papel na to. Dito natin makikita ang kanyang pinagmulan. Ipinanganak siya noong 1915 sa isang Shiro Malabar Catholic community sa Kerala. Tapos, pumasok siya sa Jesuit novitiate noong 1936 nung siya ay 21 years old pa lang. At dito mismo, nagsimula yung masusi niyang paghahanda para sa kanyang magiging napakalaking misyon. At hindi lang siya basta sumugod ng walang alam pinaghandaan niya talaga to. Inaral niya ang mga lokal na wika, ang sadri at hindi para direkta niya makausap ang mga tao. Nag-aral din siya sa Bombay tungkol sa mga cooperative societies kasi alam niya na hindi pwedeng puro dasal lang, kailangan din ng konkretong pinansyal na solusyon. Kumuha rin siya ng inspirasyon sa mga naunang reformador tulad din na Father Levens at Father Hoffman. Nakikita niyo ba yung pattern? Bawat hakbang niya talagang kinakalkula. Alamin naman natin sa ikatlong bahagi ang kanyang blueprint, ang plano at ang tuloy-tuloy na pag-unlad. Sa halip na gumawa ng isang biglaang revolusyon na madali namang masusupo ng mga nasa kapangyarihan, pinili niya yung pamamaraang dahan-dahan pero sigurado. Sustained evolution, kumbaga. Narito yung step-by-step niyang blueprint at himayin natin isa-isa. Una, in-upgrade niya ang edukasyon sa mga kanayunan. Pangalawa, nagtayo siya ng mga kooperatiba. Pangatlo, nagpakilala siya ng Japanese paddy cultivation para mas lumaki ang ani ng palay at kamuting kahoy ng mga tao. At pang-apat, itinaguyod niya ang palakasan, lalo na ang hockey, pati na rin public speaking para mahubog yung leadership at kumpiyansa ng mga kabataan. Napaka-holistic, di ba? Ngayon, kung ano ang talagang nakakabilib dito ay kung paano direktang tinamaan ng mga hakbang na to ang bulsa ng mga nananamantala.
Sa pamamagitan ng pagtuturo ng money management at pagtatayo ng cooperative credit societies, nabigyan ng mga katutubo ng instant relief. Nakakautang na sila ng hindi nababaon sa nakamamatay na interes. So unti-unti, naputol yung hawak sa kanila ng mga tiwaling landlords. Kaya dumako tayo sa ika-4 na bahagi, ang banta dahil sa mapanganib na tagumpay. Kasi gaya ng madalas mangyari kapag may totoong pagbabago, yung mismong tagumpay na to ang naglagay sa kanya sa matinding panganib. Habang umaangat ang mga mahirap, mas tumipindi ang galit ng mga mayayaman. Fast forward sa 1967, na-assign siya sa Nawatanar. Based sa mga tala, ang lugar na to nung dekada 60 ay notorious. Napakadelikado at pugad talaga ng mga kriminal sa liblib na probinsya. Sobrang lala ng sitwasyon dito, isipin nyo, maraming pari ang umaayaw na ma-assign nito. Walang babaeng naglalakas loob na dumaan sa lugar kapag pumatak na ang alas 8 ng gabi. Pero si Father Cotail, wala, hindi siya umurong. At nang dumating siya, nagdala siya ng napakalaking pag-asa. Unti-unting nagkaroon ng self-respect at economic independence ang mga katutubo. Dahil dito, literal na nagpanik ang mga zamindar. Nakita nilang nawawala na ang dominasyon nila. Kaya, anong ginawa nila? Napagpasyahan nilang kumuha ng mga contract killers para tapusin ng tuluyan ang nagbibigay ng banta sa kanila, si Frada Cotail mismo. Dumating tayo ngayon sa ika-5 bahagi, ang pagtatapos at ang 70 oras ng pagdurusa. Dito na medyo pabigat ng pabigat ang pagsusuri natin. Ito ang araw kung saan ang karahasan ay nag-iwan ng permanent na marka sa kasaysayan ng Chota Nagpur. Imapaut natin ang timeline ng trahedya noong July 13, 1967. Bandang alas 9 ng gabi, may 2 matikas na ekstranghero na kumatok. Humihingi raw ng mainom at matutuluyan. At dahil sa likas niyang kabutihan, pinatuloy sila ni Father Cotail. Pero makalipas ang 1 oras, nang balikan niya sana sila. Bigla na lang siyang inatake at pinagsasaksak. Pagsapit ng hating gabi, dugo ang duguan, biniyahe siya sakay ng isang higaan papunta sa bus para madala sa Holy Family Hospital sa Mandar. Ginamit nila ang sarili niyang hospitality laban sa kanya. 13 beses siyang sinaksak. Malinaw na hindi to aksidente at lalong hindi to simpleng pagnanakaw lang. 13 malalalim na saksak sa tiyan at mga karatig na bahagi. At ayon sa mga ulat, itong specific na pamamaraang ito, gawain talaga to ng mga profesional na hitmen para siguraduhing mananatili ang dugo sa loob ng katawan. Ginawa nila yon para talagang pahirapan o pigilan ng anumang medical intervention. Napaka-brutal, di ba? 70 oras. Ganyan katagal nagdusa si Father Cotail sa matinding sakit bago siya tuluyang bawian ng buhay. Ang nakakapanindig balahibo rito, gising siya at nasa katinuan the whole time. Maraming nagmakaawa sa kanya na pangalanan ng mga umatake dahil sigurado silang namukaan niya o kilala niya kung sino ang mga nag-utos. Pero anong naging sagot niya? Sila ay aking mga kapatid. Lubos ko na silang pinatawad. Hanggang sa huli, hindi niya itinuro sa mga awtoridad ang mga pumatay sa kanya. At ito ang nagdadala sa atin sa ika-6 na bahagi, ang pamana, at kung paano ang kanyang dugo ay naging binhi. Akala kasi ng mga nagpapatay sa kanya, kapag inalis nila ang reformador, mamamatay na rin ang reforma. Pero brilliantly pinapakita ng kasaysayan ang kabaligtaran. Sa halip na matakot ang mga tao, mas lalo pang nag-alab yung kilusan na sinimulan niya. Tingnan natin tong sulat na to mula sa Ranchi Jesuit Society. Dito, pinapatunayan na ang pagkamatay niya ay hindi opisyal na tinrato bilang isang simpleng biktima ng robbery. Kinilala ito bilang isang supreme sacrifice, isang tunay na pagmamartir para sa karapatan at kalayaan ng mga Adivasi. Sabi nga nila, ang dugo daw ng mga martir ang nagiging binhi ng paglago. Hayaan nating mga numero ang magsalita dito. Noong dumating si Father Cotail sa Nawatan, Cañarsar noong 1967, nasa 1,000 lang ang mananampalataya doon. Ngayon, umabot na ito sa mahigit 4,000. Dumami at mas lalong lumakas ang mismong komunidad na akala ng mga zamindar ay madali nilang mabubuwag. At di pa dyan nagtatapos ang kwento. Tingnan nyo ang mga tangible na tagumpay ng kanyang edukasyonal na blueprint ngayon. Sa dating mapanganib na lugar ng Nawatarn, mayroon na ngayong mahigit 2,000 estudyante sa middle school, halos 2,000 sa high school, at may English medium school pa na may 500 mag-aaral. Higit pa dyan, taon-taon ay may mga bagong paring na orden mula sa lugar nila na inspired mismo ng buhay niya. Isang tunay at permanenteng systemic change. Isang napakatinding kwento ng tapang, estratehiya at wagas na pag-ibig sa kapwa.
Ibinigay ni Father James Cotail ang lahat, ang kanyang comfort, ang kanyang talino, at sa huli, pati ang kanyang sariling buhay para lang sirain ang kadena ng opresyon para sa mga taong di naman niya kaano-ano. Kaya bago natin tapusin ang explainer na ito, gusto ko kayong iwanan ng isang tanong para pag-isipan. Ano ang handa mong itaya para ipagtanggol ang mga mahihina at labanan ng sistematikong inhustisya ngayon? Maraming salamat sa pagsama nyo sa pagsusuri natin ngayon. Hanggang sa muli!